Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigyan niya sa atin upang tayo po ay makapagpuri at makapagsamba sa ating pong Panginoon. Ano po? Yamang ngayon po ay araw ng linggo kung saan tayo po ay mayroon pananambahan at bahagi po ng pagsamba natin ay ang ating pag-aaral muli at pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita. Kaya ngayon po sa umaga ito tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy lamang po natin ang ating pong series na pinag-uusapan patungkol po sa mga huling panahon. Nung nakaraan po ay tinalakay po natin yung tungkol po sa rapture. At ngayon po ay ating pong pagpapatuloy ang pag-aaral. Doon tayo ngayon sa event na magaganap at mangyayari after the rapture. At ito nga ho ay walang iba kundi ang tinatawag po nating Bema Judgment. Okay? So, ngayon, sa ating pag-aaral, kung tayo pa may Biblia, samahan niyo kung buksan muna ito sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10. At iyon ho ang ating pong, ganito po ang ating pong mababasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sabi po dito, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit ninyo po at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo, Panginoon aming Ama, sa umagang ito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, sinasamba, niluluwalhati at pinaparangalan sa bawat bahagi ng aming pong buhay. Salamat po aming Ama sapagkat sa umagang ito ay narito kami muli upang tunghayan, pakinggan, O Diyos, at pag-aralan ng inyong pong mga salita. Dalangin niya lamang po namin na nawa inyo kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman upang maintindihan po namin, O Diyos, ang mga mensahe na nais pong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Inaamin din po namin sa aming mga sarili, aming Ama, na wala kaming magagawa kung ika'y wala sa amin. Kaya sa inyo lamang kami lubos na umaasa, nagtitiwala, at ipinagkakatiwala sa inyo, aming Ama, ang kabuuan ng aming pong pag-aaral na ito. Hayaan niyo, Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang siyang mangunat, mamayani sa aming kalagitnaan, at siya pong patuloy na magturo po sa amin upang maunawaan po namin, O Diyos, ang mga salita mo na aming pong pag-aaral ng pagbubulay-bulayan. Pagpalain niyo po lamang, O Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin na narito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samudalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. So, oras ito, ang ating pong pag-aaral na po muli ay the Bema Judgment. So, sa ibang salita, ito po ay the judgment seat of Christ. Ano po? Okay? So, sabi nga sa ating pong binasa, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, lahat daw po tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Yung salitang lahat, sabi ito, all will appear before the judgment seat of Christ. Ano po? Yung salitang lahat or all ho dito ay na tumutukoy po sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano po. Kasi nga itong Bema Judgment, ito po ay tumutukoy lamang sa judgment for the believers. Ano po? Sa mga mananampalataya lamang po. Okay? So pag pinag-usapan po natin yung salitang judgment, ang ibig pong sabihin po nito ay to separate. Okay? O to separate. It is a separation from good and evil or separation from right and wrong. Okay? So, tandaan nating mabuti mga kapatid na tayong lahat sa pagharap natin sa Panginoon ay mayroon tayong pagsusulit na gaganapin o kakaharapin sa harapan po ng ating pong Panginoon. At doon sa judgment na ito'y sisiparate po ng Panginoon doon sa mabuti at masama na ating mga ginawa. And take note, brothers and sisters, na although we are Christians, we are not perfect. Tama ba? We are not perfect. But we are completely forgiven. Pero hindi tayo perfecto. Nagkakamali pa rin tayo, nakakagawa pa rin po tayo ng mali o masama. Kung minsan, nahuhulog pa rin tayo doon sa kamalian. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay kumplito para po sa atin. Kaya tayo ay sinasabi natin ay ligtas tayo
na sa piling tayo ng Panginoon kasi nga dahil sa kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pero after na tayo po ay tinubos ng Panginoon, after na tayo po ay naging Kristiyano, hindi naman natin naiwasan pa rin po yung pagkakamali. Nagkakamali pa rin po tayo. So, ngayon, bilang Kristiyano, tayo kasi ang binibigyan ng Diyos ng choice kung paano natin itatayo ang ating buhay Kristiyano doon sa pundasyon na wala iba kundi si Kristo Jesus. Kaya kung paano tayo nabuhay kay Kristo, yun ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya kung ating babasahin, actually, ito pong 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Okay, isa-isahin lamang po natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. According to the grace of God given to me, si Pablo po nagsasalita like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. So ang inilatag na pundasyon ni Apostol Pablo ay walang iba kundi yung pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus. Tapos sa ibabaw ng Panginoong Jesucristo, ito po yung pagtatayo naman ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, bawat isa sa atin bilang Kristiyano ay nagtatag tayo ng ating buhay kay Kristo Jesus after natanggapin natin si Jesus sa ating pong mga buhay. Okay? Kaya nga lamang, iba-iba ho ang ating pagkakatayo. Di ba parang lang yun? Parang pagtatayo ng bahay. Diba? Bagamat ang lahat ng bahay ay tinayo sa ibabaw ng lupa, di ba? Pero iba-iba ho ang pagkakatayo. Mayroon pong matibay, katulad po ng mga itinayo bilang konkreto. Mayroon naman tinayo na bilang kubo lang. Di ba? So iba-iba ho ang ating pong mga itinatayong bahay. Parang ganyan din po ang ating pong buhay. Pagkatapos natin tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Kristiyano, nagtayo tayo ng ating buhay sa ibabaw ng pundasyon na walang ibabaw ni si Kristo. Ngayon, nakadepende ngayon sa atin kung paano natin binibuild yung ating buhay kasama si Kristo Jesus. Kaya sabi dito, for no one can lay a foundation, verse 11, 1 Corinthians chapter 3, verse 11, for no one can lay a foundation other than which is laid, which is Christ Jesus. So hindi tayo pwede magtatag ng ating buhay sa ibang pundasyon. Ang ating buhay ay tinatatag po natin kay Kristo Jesus lamang. Now, sabi ito, verse 12, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, then sabi sa verse 13, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. So, sabi rito, mayroon pong, mamaya mapag-aralan naman din po natin ito, mayroon pong nagtatayo ng kanyang buhay na ang kanyang ginagamit ay katulad po ng mamahaling bato, katulad po ng gold, katulad po ng silver, katulad po ng precious stones. So, ang iba naman ang nagtatayo ng kanila pong buhay na nakatulad po ng pagtatayo ng gumagamit ng wood, hay, at saka straw. O kahoy, dayami, at saka yung mga pinaggapasan. Ang sabi rito, lahat ng ito ay valid naman sa Panginoon, kaya lamang pagdating sa harapan ng Diyos, sa panahon po ng judgment, during the time of judgment, yung judgment seat of Christ na ating pong pinag-aaralan, doon mahahayag ngayon, kung ano po ang klase ng buhay na atin pong itinayo sa ibabaw ng pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus. Ito ba ay masusunog o ito ba ay hindi masusunog? Yan, dalawang bagay lang po ang pwede nating asahan. It's either masusunog yung ating ginagawa or hindi. Then sa verse 14, sabi ito, if the work that anyone has built on the foundation survives, ibig sabihin hindi na sunog, he will what? He will receive a reward. Tatanggap siya ng gantimpala. Okay? Verse 15, if anyone's work is burned up, nasunog ang kanyang ginawa. Okay? He will suffer loss. Yan, mawawalan siya
though he himself will be saved, but only as through fire. Okay? So, ligtas naman siya. Ligtas naman sa langit naman siya mapupunta. Kaya nga, yung Bema Judgment, hindi po ito usapin patungkol sa kaligtasan. Kundi ito ay usapin patungkol sa pagbibigay ng gantimpala sa atin bilang mga Kristiyano na mga napasama ho sa rapture. Okay? So ito po ay rewarding kung tawagin. Ano po? Kaya nga ho, sabi ito, the purpose of Bema Judgment is not to punish, ano po, but to give rewards for those who are faithful. Sabihin po natin faithful. Yan. Tingnan po ninyong katabi, faithful ba siya? At sigurado ka ba na mayroon kang tatanggapin na gantimpala because of your faithfulness? Ayan. Napaka-importante yan para ho sa atin. Kaya nga ho, dapat tayo maging tapat. Kung gusto talaga natin, makatanggap ng gantimpala mula ho sa Panginoon. Okay? So, sabi to, all Christians that are genuinely converted, ano po, will give an account to God for what He has done on earth. So, lahat daw po ng mga Kristiyano, pag sinabi pong Kristiyano pag sinabing Kristiyano, genuinely converted. Okay? Totoo siyang tumanggap talaga kay Kristo Jesus. Kaya nga siya ay napasama sa rapture kasi nga tumanggap siya ng totoo. Genuine siya. Ano po, sa kanya hong kaugnayan sa ating Panginoon. Sabi ito, all of us will give an account to God for what we have done. Ano po, kung ano po yung ating ginawa dito sa lupa. It's either good or evil. Ano po, kaya nga sabi doon sa ating teksto, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear. Sabihin po natin all. Yan. Lahat tayo, ano po, ay haharap sa hukuman ni Kristo. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one, okay, bawat isa sa atin, may receive what is due for what he has done in the body. So lahat tayo ay tatanggap kung anuman ng gantimpala, anuman ang ating mga ginawa, nang tayo po ay narito pa sa lupa. Ano po? Ito man ay, sabi ito, whether good or evil. Yan, maging mabuti man o masama. Ibig sabihin, kapag mabuti ang iyong ginawa, you will receive a reward. Kapag masama ang iyong ginawa, mayroon pa rin pong kaukulang, hindi reward. May kaukulang, ang tawag doon, yung consequence, kumbaga. Consequence, okay? So, whether good or evil. Kaya nga, ang pakiusap sa bawat isa sa atin, ano po, as Christians, dapat pagkatapos nating naligtas, ang dapat nating buhay ay gumawa at gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi para ho gantimpalaan ng ating pong Panginoon. Kung kayo ang tatanungin, kung tayo po ay tatanungin, ano po, sa palagay ninyo, ay meron na ba kayong posibleng matatanggap na reward mula ho sa ating Panginoon? At ano kayang reward iyon ang pwede niyong tanggapin? Hindi, tayo mismo ang magtatanong sa ating sarili. Ako kaya ay mayroon ng gantimpala mula ho sa Panginoon? Okay? Tuloy po natin. Bago natin talakayin yung pagbibigay ng gantimpala ng Panginoon, ano po sa atin, tingnan muna natin yung unang bahagi po natin pag-aaral kung paano tayo pinakikitunguhan ho ng Diyos. Okay? Sabi ito, how God considered us sa unahong pag-aaral po natin. Una, sabi ito, in the past, we were considered by God as sinners. Alam po natin mga kapatid, ito po yung treatment ng Diyos sa atin. Ano po, noong una, nung wala pa tayo sa Panginoong Jesus, ano po, hindi pa tayo tumanggap kay Kristo Jesus, ang pakikitungo ng Diyos sa atin ay tayo'y mga makasalanan. So therefore, dahil makasalanan tayo, wala tayong saysay, wala tayong kwenta sa harapan po ng Diyos. Ganun ho ang pakikitungo, ganun ho ang pag-treat sa atin ng Panginoon noong wala pa tayo sa Kanya. Okay? So therefore, dahil tayo po'y sinners, sa kabila ng lahat, minahal pa rin po tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God has shown us how much He loves us. It was while we were yet sinners that Christ died for us. Di ba? Kahit tayo makasalanan kahit tayo makasalanan noon, ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay para sa atin. It's all because of God's love for the sinners.
Minahal tayo ng Panginoon. Kaya nga ho, mapalad pa rin po ang bawat isa ho sa atin na tumugon sa Panginoon, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Although mahal ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan, hindi naman lahat ay tumugon kasi. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ikaw at ako, tumugon sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. Minahal din po natin ang ating pong Panginoon dahil sa pagtugon natin sa Kanya. Kaya tayo nagkaroon ng pagkakilala sa Kanya. So, in the past, ang turing po sa atin ng Panginoon ay mga makasalanan. Kaya nga, sa Ephesians chapter 2, verse 1, kung ating babasahin, sabi rito, in the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sins. Dahil sa ating pagsalangsang o pagsuway, hindi pagsunod, dahil sa ating kasalanan, itinuring tayo ng Panginoon na mga spiritually dead. Patay spiritually sa harapan po ng Panginoon. Ibig sabihin, wala ho tayong kaugnayan sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Kaya we are spiritually dead before God. Yun ang ating kalalagayan as sinners noong una, nung wala pa tayo sa harapan po ng Panginoon. Pero ngayon, ito titingnan natin, at present, at present, we are considered by God as sons and daughters or children of God. We are considered by God as sons and daughters. Kaya ikaw at ako, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Amen ba yun? We are now children of God. Kaya nga ho, mga special na tayo sa harapan po ng Diyos ngayon. Kaya mga special child. May special na tayo sa Panginoon kasi nga tayo mga anak na ng Diyos. Ito po yung mga talata na nagsasabi patungkol sa ating pagiging mga anak ng Diyos. Una, Romans 8:14, sabi doon, those who are led by God's Spirit are God's children. Di ba? Sila na mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Okay? Take note, kailan dumating ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay? Noong tinanggap natin si Kristo Jesus. The Holy Spirit dwells in us. Nanahan sa ating puso. Kaya naman, dahil siya nanahan sa ating puso, siya naman yung nangunguna sa ating pong buhay. Kaya tayo'y tinatawag daw, sabi dito sa Romans 8:14, tinawag tayo ng mga children of God. Then sa Hebrews chapter 12 verse 5, eto na, sabi rito naniniwala ba kayo na kayo ang anak ng Diyos? So as children of God, kaya na kailangan maunawa natin na hindi lagi hong masaya ang buhay. Mayroon din pa rin pong pagdidisiplina sa atin. Kung sakaling tayo po'y nagkakamali at nagkakasala. Kaya nga, bakit tayo dinidisiplina? In order for us to receive a reward from God. Kasi nga, sabi nga, ang pagdidisiplina, hindi humadali yan. Pero ito'y para pa rin po sa iyong kapakanan. Okay, sa inyong mga tatay na hindi ninyo na dinidisiplina ang inyong pong mga anak. Di ba? Mga tatay, dinidisiplina yung anak kapag nagkakamalit, nagkakasala. Hindi man pinapalo, pero pinagsasabihan. Di ba? Sinasabihan kung ano po ang tama at ano po ang mali. Okay, ganoon din mga nanay, di ba? Dinidisiplina ng mga anak. Okay, sabi dito, sa Hebrews chapter 12, verse 5. Have you forgotten the encouraging words which God speaks to you as His children? Yan. Bilang mga anak, My child, pay attention when the Lord corrects you and do not be discouraged when He rebukes you. Kaya minsan mayroon pong pagtutuwid, mayroon pong correction sa ating buhay, mayroon pong pagre-rebuke sa ating pong buhay para ho lamang iayos ang buhay po natin. Okay? Verse 6, Hebrews chapter 12, because the Lord corrects everyone He loves. Tayo mahal ng Panginoon bilang mga anak niya and punishes everyone He accepts as a child. Yung salitang punish po dito, punishes, ay hindi po ito para ikaw ay parusahan as in talagang saktan, kundi ito ay pagtutuwid pa rin, pagdidisiplina pa rin po ang ibig sabihin po nito. Okay? Then, and endure, sabi ito, verse 7, endure what you suffer as being a father's punishment. Your suffering shows that God is treating you as His children. Kaya kapag pinarusahan ka, pinalo ka, ibig sabihin, dinisiplina ka ng inyong ng Diyos, ibig sabihin po noon, tinuturing ka niya
na kanyang anak. Was there ever a child who was not punished by his father? Di ba wala? Lahat ng mga tatay, pinaparusahan, dinidisiplina niya kanyang anak. If you are not punished, sabi to, as all his children are, it means you are not real children, but bastards. Yan. Kaya nga ho, wag ho tayong matuwa, mga kapatid, ha? Wag ho tayong matuwa kung hindi tayo nadidisiplina. Bakit? Baka mamaya, ay kaya pala hindi ka nadidisiplina, hindi ka pala anak. Di ba? Kaya matuwa tayo kapag mayroong mga pagtutuwid, pag-aayos ng ating pong mga buhay. Kasi nga, ito'y pagsasabi na tayo po ay mahal ng Panginoon, ito'y pagsasabi na tayo po ay mga anak ng ating Panginoon. Yun ho kasi ang kanyang treatment sa ating buhay sa kasalukuyan. As a believers, we are now children of God. Amen ba yan? Children of God na tayo. Anak tayo ng Diyos. But in the future, ito na po. Okay, mayroon pa palang talata. 1 John chapter 3 verse 1, ano po? Gusto lang po nating basahin itong mga talatang ito para patunayan, pagtibayin talaga ang ating pong pagiging anak ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 1, see how much the Father has loved us. His love is so great that we are called God's children. Amen ba yan? Tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. And so, in fact, we are. This is why the world does not know us. It has not known God. Hindi nakikilala ng mundo ang Diyos, kaya hindi rin tayo nila nakikilala na tayo po yung mga anak ng Diyos. Pero ang Diyos, alam niya at kilala niya na tayo po kanyang mga anak. Verse 2, sabi daw, my dear friends, we are now God's children. But it is not yet clear what we shall become. But we know that when Christ appears, ayan na po, kapag dumating na si Kristo, yan, we shall be like Him because we shall see Him as He really is. Ayan, so iyon po ang isa sa magandang magaganap at mangyayari sa ating pong buhay pag humarap na tayo sa ating pong Panginoon. Ano po? Makikita natin siya ng mukhaan at makikita natin siya ng very, very clear talaga. Ngayon, sabi niya, malabo pa ang ating pong pagtingin at pagkakilala sa ating Panginoon. Pero pag dumating na ang Panginoon, ano po, pag humarap tayo sa Kanya, makikita natin siya ng mukhaan. Okay? Now, tuloy po tayo. Sa pangatlo, okay, nung dati ang treatment sa atin ng Panginoon, sinners, sa ngayon, ang treatment niya sa atin as children of God, at sa darating na panahon, sabi ito, in the future, we will be considered by God as stewards or servants. Okay? Tayo ituturing ng Panginoon ng mga katiwala. So, bagamat anak ng Diyos tayo, mayroon pa rin tayong pananagutan sa Diyos. Bakit? Kasi ituturing niya tayo, pagharap natin sa Kanya during the time ng Bema Judgment, ano po, haharap tayo sa Kanya bilang mga stewards. Ano ibig sabihin ng stewards? Katiwala. At harap tayo sa Kanya bilang mga servants. Ano ibig sabihin ng servants? Lingkod o kay alipin. Ibig sabihin, mayroon tayong gampanin sa buhay at mayroon tayong pananagutan sa buhay sa pagharap po natin sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya ang isang halimbawa ho nito, yung parable of the talents. Ano po? Sa Matthew 25 verse 14 to 30. Balikan ulit natin. Binanggit na natin noong nakaraan. Ano po? Na kung saan ang isang hari, ano po ay nagbigay po siya, nagtiwala ho siya, pinagkatiwalaan po niya ang kanyang mga alipin. Binigyan po sila ng mga talents or pera. Sabi na lang natin na po sa ating version. Ang iba binigyan ng 5,000, yung isa naman binigyan ng 2,000, yung isa naman binigyan ng 1,000. Yung binigyan ng 5,000, kanya itong pinalago at tumubo po ito ng another 5,000. Yung binigyan ng 2,000, pinalago din niya, tumubo ng another 2,000. Pero yung binigyan ng 1,000, ano sabi? Itinago lang ho niya, hindi niya pinalago. Ano po? Tapos pagdating ng oras, pagdating ng kanilang amo, sabi ito, nagbigay sulit ho sila. Doon sa pinagkatiwala ho sa kanila. Okay? And take note yung tumanggap ng 5,000, tumubo ng 5,000 at siya'y ginantimpalaan. May commendation sa kanya, tapos mayroon pang another na
reward para ho sa kanya. Ganun din po yung tumanggap ng 2,000. Pero yung tumanggap ng 1,000 ay wala ho siyang gantimpala. Pagkus ay naparusahan pa. Kaya nga ho, kung ating pong titingnan sa parable of the talents na ito, kung mabasahin po natin, sapagkat sa bandang huli, ng kanilahong ng buhay, ay meron pong pagsusulit. Okay? Kaya nga sabi rito, sa Matthew 25 verse 21, sinabi po doon sa tumanggap ng 5,000, tumanggap din po ng 2,000, ito po ang commendation. Okay? Sabi ito, well done. Ito na, pagharap sa Panginoon. Ang sabi nito, well done, you good and faithful servant, said his master. You have been faithful in managing small amounts, so I will put you in charge of large amounts. Come on in and share my happiness. Diba? So dahil ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay, sabi ito, kaya nga stewards di ba? Diba, pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din kita ng malaki. So sa ibang mga version, ibang kwento ay sabi, papamahalain kita ng 10 syudad. Parang gano'n po. Wow. Kaya kung dati ikaw ay ordinaryong tao, ngayon magiging governor ka na, magiging mayor ka na. Parang gano'n po. Kasi papamahalain ka. So ibig sabihin, pagkakatiwalaan ka pa ng Diyos na mas marami. So, at higit sa lahat, ito ang napakaganda na commendation o pagpaparangal. Sabi doon, because of our faithfulness before the Lord. Sabi ito, come on in and share the joy of your master. Diba? Halika, pumasok ka sa aking kaharian at makihati ka sa kagalakan ng iyong hari. Okay? So, yan mga kapatid. Kaya in the future, pagharap natin sa Panginoon, ay meron ho tayong pananagutan. Mananagot tayo, magbibigay sulit tayo sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa. And take note, take note. Ano man ang ating ginagawa, mabuti man o masama, yun ho ay ating pagsusulit sa Panginoon. So katulad halimbawa dito, ngayon, hindi nyo ba alam, nagagantimpalaan tayo ng Diyos o hindi tayo gagantimpalaan dito sa ating pong ginagawa ngayon? Halimbawa, habang kayo nakikinig, may gantimpala kayo sa Panginoon. Nakikita tayong lahat ng Panginoon na kayong lahat ay attentive sa pakikinig. Kung mayroong natutulog, sunog. Di ba? Kaya kinakailangan, maging attentive talaga tayo sa ating pong pakikinig kasi nga mayroon tayong gantimpala mula sa Panginoon. Okay, tuloy po tayo. As servants or stewards, sabi ito, we have to build 6 things on the foundation, which is Christ. Mayroon pong 6 na binanggit tayo doon, kanina, na ating pong itinatayo. Kasi nga ito yung pagsusulit natin sa pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus. And these 6 things were categorized into 2. At ano po yon? They that are not burned. Okay? Sila na hindi po nasusunog. At ano po yon? Yung katulad po ng gold, silver, and precious stones. Hindi po nasusunog yan. Pag idinaan mo yun sa apoy, hindi masusunog yan. At lalabas pa rin po na ganun pa rin yan. At yung iba naman, ang pangalawang category ay they that are burned. Katulad po ng wood, hay, and straw. Okay? Pag sinabing wood, kahoy. Pag sinabing hay, yung dayami. At yung straw ay yung mga pinaggapasan. Di ba pag nag-aani ka ng palay, yung mga stem ng palay, Tama ba yan? Straw, tawag ko doon. Yun ay madalihong masunog. Madalihong masunog yan. Kaya mga kapatid, ganyan ang ating pong pwedeng itayo sa ibabaw ng pundasyon na walang iba kundi si Kristo Jesus. So ngayon, kung pag nasunog, sabi doon sa ating pong binasa kanina sa 1 Corinthians chapter 3, pag nasunog, wala kang gantimpala. Pero ligtas ka pa rin naman. Pupunta ka pa rin naman sa langit. Yun nga lang, para kang nagdaan sa apoy. Sunog ka. Itim ka. Negro ka. Yung iba, Amerikano. Hindi, joke lang. Hindi, parang kang nagdaan sa apoy. Nang ibig sabihin po noon ay, nakakita na ba kayo ng nasunugan? Yung nasunugan ay sobrang lungkot, di ba? Sobrang lungkot. Nawalan talaga siya. Sabi nga ng ibang mga kasabihan, mas pabuti pa nga ikaw ay ninakawan kaysa ikaw ay nasunugan Yung ninakawan ka,
ang nananakawin lang sa'yo yung mga ilang bagay lang na mahalaga. Pero pag nasunugan ka, ay halos lahat. Minsan pati damit, ubos. O di ba? Kaya talagang nakakalungkot kapag nasunugan. Wala ka ng bahay, wala ka ng mga ari-arian, kung minsan pag nasunugan. Mas matindi, ano po? So parang ganyan daw po hinahalintulad yung taong nasunog ang kanyang mga pinaggagawa, ano po, dito sa buhay na ito. Ano po, pagharap niya sa Panginoon. Wala siyang gantimpala. Kaya nga, parang papasok ka sa karen ng langit na para pang lulugo-lugo ka. Malungkot pa rin, ano? Di ba malungkot yun? Sa langit ka nga pupunta, pero lulugo-lugo ka. Ano po, parang malungkot ka. Bakit? Kasi hindi kumpleto ang iyong kasiyahan dahil nga doon sa kulang at wala kang gantimpala. O kaya naman ay, langit ka nga, pero kung ikukumpara mo yung sarili sa iba, yung iba, sobra, hindi na nila madala-dala yung kanilang, sa dami ng kanilang gantimpala, daming regalo. Pero ikaw, wala hong award. Di ba malungkot? Di ba? Parang pag nagkaroon ng graduation, yung iba, punong-puno na ho ng medalya, tapos nandami pang gift, tapos ikaw, wala man lang kahit isa. Di ba malungkot? Di ba? So, sa pagharap natin sa Panginoon ay pwede hong ganun ang mangyari. Pero, hindi naman ibig sabihin na totally talagang malungkot ka kasi nga, syempre, langit naman talaga pupuntahan mo. Kaya nga sabi nga ng isa, na narinig ko dati, hindi baling janitor lang ho ako sa langit. Basta sa langit ako mapupunta. Di ba? Wala naman hong janitor doon, wala nang lilinisin doon, wala nang baha doon, wala nang andun, alikabok. Di ba? Kaya wala hong gano'n. Okay, tuloy po tayo. Now, sa pangalawa nating pag-aaral, patungkol po sa ating pong pagharap sa Bema Judgment. Ang tanong natin ngayon, where God is interested or how God will judge us. Yan. Saan bang area ng ating buhay tayo hahatulan ng Panginoon sa pagharap natin sa Bema Judgment? Ano ho ang kanyang batayan para tayo paggantimpalaan o kaya para tayo po ay makaranas ng consequence sa ating mga pinagagawa. Okay, tingnan po natin itong iilan ng mga bagay na ito. Una, how we consider other believers. Take note kung paano daw po natin pinakikitunguhan ng ating pong kapwang mananampalataya, mayroon ho tayong gantimpala dyan. Di ba? Ang tanong ngayon, inaway mo ba ang iyong kapatid? Minahal mo ba ang iyong kapatid? Yan, mayroon po tayong gantimpala dyan. Okay, ano sabi ng Bible? Take note sabi ito, God will never forget our service for other Christians. Hindi kakalimutan ng Diyos yon, yung ating mga pinaggagawa o ginagawa sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Ano sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10? Basahin po natin, mga kapatid. God is not unfair. Okay? God is not unfair. He will not forget the work you did or the love you showed for Him. Okay? Hindi niya kalilimutan yung iyong ginawa para ho sa Kanya o kaya yung pagmamahal sa Kanya. Sa Kanya, in Him, in the help, sabi ito, you gave and are still giving to other Christians. Okay? Hindi niya kakalimutan yan. Yung iyong ginawang pagtulong, sa ibang mga Kristiyano. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, whatever you do, o ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ginagawa nyo rin ito sa akin. Di ba? Kaya kapag ginawa mo ito sa iyong kapwa, dahil ginagawa mo ito sa Diyos, at ginawa mo ito sa Panginoon, sabi nga, meron kang gantimpala. Okay? So, tingnan po natin. We will certainly receive a reward for what we have done to others. Tiyak po yan. Na mayroon po tayong tatanggaping gantimpala kung ano po ang ating ginagawa sa ating pong kapwa. Okay, tingnan natin. Ano sabi ng Bible? Whoever, basahin po natin. Matthew chapter 10 verse 41. Whoever welcomes God's messenger because he is God's messenger will share in His reward. Okay? So kung ikaw daw po ay ayos ang pakikitungo sa isang lingkod ng Diyos sa mensahero ng Panginoon. So kung ano man ang gantimpala na mayroon po doon sa mensahero ng Panginoon, makikihati ka doon sa kanyang gantimpala. Makakahati ka, okay? Tapos sabi pa roon,
And whoever welcomes a good man because he is good, will share in his reward. No? Kung ikaw naman daw po ay gumawa ng mabuti, maayos ang pakikitungo doon sa isang taong mabuti, okay, tatanggap ka rin po makikibahagi ka rin po ng kanyang gantimpala. Verse 42, you can be sure that whoever gives even a drink of cold water to one of the least of these my followers, because he is my follower, will certainly receive a reward. Okay? Ang sino man daw po magbigay kahit isang basong malamig na tubig sa akin pong tagasunod na ito, dahil siya tagasunod ko, ay, sabi ito, tatanggap din po siya ng gantimpala. So, ano pong gusto sabihin? Ang sinasabi po rito ay hindi lang naman yung, paano kung hindi umiinom ng malamig na tubig? Pinapahamak ko pa siya. Ang sinasabi po rito ay kung anumang kabutihan ang iyong ginawa sa iyong kapwa, hindi yan kalilimutan ng Diyos. Kaya anong sabi ang dapat natin gawin? Gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng mabuti para sa ating pong kapwa. Lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Sapagkat mayroon tayong gantimpala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa? Yung ginagawa ni Sister Rosel, tintimplahan niya lagi ng kape yung mga tatay. May gantimpala yan. Yung mga nanay daw, wala nagsiselos pa yung mga nanay. Yan. Di ba? Yung pagtimpla mo ng kape, halimbawa, kontragusto naman. Di ba? Wala rin gantimpala. Sunog din po yun. Di ba? Kinakailangan bukal sa iyong kalooban. Totoo na iyong ginagawa. Di ba? Kapag ganon. Yun. Kinakailangan bukal sa kalooban. Masaya ka ang ginagawa ito kung gusto mong tumanggap talaga ng gantimpala. Okay, Pangalawa, saan tayo kinoconsider ng Panginoon? Saan tayo paano pa niya tayo hatulan? At anong bahagi ng ating buhay? Tayo po'y gagantimpala ng Panginoon. Pangalawa, sabi ito, how we use our authority to others. Paano? Doon sa mga leaders, paano natin ginagamit yung ating kapangyarihan? Doon sa iba, sa ating pong mga nasasakupan. O kaya naman, in return, paano naman nagpapasakop yung mga taong nasasakupan mo? Paano naman sila sumusunod sa iyo? Mayroon din pong gantimpala yan. Okay? Kaya sabi ito, we are to submit and obey our leaders. Kung ang mga leaders ay mayroon pananagutan sa Panginoon, yung mga subordinates naman, yung mga sumusunod, ay meron din po silang pananagutan sa Diyos sa pamagitan ng kanilang pagsunod at pagpapasakop sa kanilang mga leaders. Okay, Hebrews chapter 13 verse 17, sabi ito, obey your leaders. Sabi po natin, obey your leaders. And follow their orders. Sundin nyo ang kanilang mga utos. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. Okay? Sila po ay magbibigay ng sulit sa Diyos sa kanilang mga ginagawa. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you. Yan. So mga kapatid, ano sinasabi rito? Kailangan tayo daw po ay magsumunod at magpasakop sa nangunguna sa atin. At the same time, yung leaders naman, paano mo pinapangunahan ang iyong mga tao? Sila ba iyong inaabuso? Sila ba ay, kasi pag ginawa mo yon, ay pwedeng wala ho tayong gantimpala. Kaya importante ang tama at maayos na ating pong pamamahala, at tama at maayos na pagsunod, tama at maayos na pagpapasakop sa mga leaders. Okay? So, kaya ang pakiusap ni Apostol John, sa atin, ni James, sa atin, na huwag daw po tayo maging tagapagturo, maging leaders. Yan. Kasi bakit? Mayroon tayong malaking pananagutan. Sabi sa James chapter 3 verse 1, my friends, not many of you should become teachers. Bakit? Kasi yung mga tagapagturo ay mayroon pong malaking pananagutan. As you know, we teachers will be judged with greater strictness than others.
O, di ba? Talagang mayroon pong malaking pananagutan ang mga tagapagturo. Hindi ko naman kayo dinidiscourage, po? Dahil kailangan natin ng mga tagapagturo actually. Pero sabi rito, binibigyan lang po ng caution, po? Mag-ingat. Kasi nga, marami pong mga huwad na tagapagturo. Marami pong mga taong hindi totoo ang puso sa pagtuturo. Di ba? Kaya nga as Christians, kung maging tagapagturo man tayo, kailangan tapat tayo sa ating pagtuturo, kinakailangan ginagawa natin, isinasabuhay natin yung ating tinuturo, kasi nga mayroon tayong pananagutan sa ating pong Panginoon. Sabi yung hahatulan tayo ng Panginoon ng istriktong paghatol. Ano ba sa Tagalog yun? Na magandang pagsasalita. Okay? So, istriktong paghatol po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Para tayo po ay gantimpalaan talaga ng Panginoon, maging tapat tayo sa ating pong mga ginagawa. So, yan po ay isa sa mga titingnan ng Diyos pagharap natin sa Kanya. Okay? Number three. Paano tayo hahatulan ng Panginoon? San bahagi ng ating pong buhay i-consider ng Panginoon para tayo gantimpalaan? Number 3, sabi dito, how we use the talents or gifts given to us. Okay? Paano natin ginamit yung talento natin o kaya yung kaloob na mayroon tayo na binigay sa atin ng Panginoon. So naniniwala tayo na mayroon po tayong mga gifts or talents. Meron ba yun? Yung iba, wala. Okay, sino sa inyo ang naniniwala na kayo po ay mayroon pong talent? Ayaw talaga maniwala ng iba. Sino naniniwala na kayo po ay meron pong gift? Okay. So, tingnan muna natin. Kasi nag-aalinlangan yung iba, okay? Okay, sabi nito, kung tayo po meron pong talents at meron tayong gifts, all we have to do, unang-una, we need to enhance our talents. Okay? Palawakin pa, o palaguin po natin ang ating pong talento. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, for this reason, basahin natin, mabuti, tingnan natin sa ating pong for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Okay, sinasabi po ito ni Pablo doon kay Timoteo. Ano po? Sabi ng Pablo, pinaalalahanan kita na paypayan mo, pagdingasin mo ang kaloob o regalo na mayroon ka na binigay sa iyo nung pinatungan ka ng kamay. Okay? So, ibig sabihin, si Timoteo, mayroon siyang gift. Ano po? Ano kayang gift ni Timoteo? Preacher? O kaya teaching? Yan. Ano po? Pastoring? Yun ang gift ni Timoteo. Kaya nga siya ay nagpastor doon sa Efeso. So, in-encourage lang mo siya ni Apostol Pablo. Ano po? Pero gusto rin pong sabihin ni Apostol Pablo dito na tayo din po ay meron pong iba't ibang gifts. Kasi sa Biblia, lahat tayo ay binigyan ng gift. O, tingnan natin. We all have at least one talent or gift. Okay. Lahat tayo ay mayroon at least one talent or gift. Okay. So, naniniwala na kayo na mayroon kayong gift? And take note Ito, ang talent, pakinggan nyo muna mabuti para lang maintindihan natin. Ang talent, ito ay inborn. Inborn po yan. Once na pinanganak ka, mayroon ka ng talent talaga. Galing sa Panginoon. Ano po? At yung talent na yon, lalabas lang yun habang ikaw ay lumalaki. Madidiscover mo yon kung ano yung talent mo, yung kinahihiligan mo talaga. Yun ang pinaka-talent mo. Pero yung gift, ito'y natanggap mo lang noong ikaw ay tumanggap din po kay Kristo Jesus. The Holy Spirit na siya pong nagdwell sa iyong puso, binigyan ka ng gift. At least one. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala tayo. Okay? Ngayon, dahil mayroon tayong gift, anong dapat natin gawin doon sa gift na yon? I-enhance po natin. Papaypayan natin, pagdingasin natin. Palaguin natin yon upang ito po ay mapakinabangan. At kapag napakinabangan, anong nangyari? Dito tayo gagantimpalaan ng Diyos. Kasi yung gift na binigay sa iyo, kapag itinago mo,
doon ka walang gantimpala. Di ba? So, importante po na kinakailangan, ang dapat natin gawin ay tuklasin natin ang ating pong mga gifts and talents. Tuklasin natin. Ang tanong, paano tutuklasin? Okay, ito po, pakinggan nyo muna mabuti. Ito, pahapyaw lang ha. Para matuklasan ninyo ang inyong mga gifts and talents, unang-una ay ma-involve kayo sa different ministry. Kinakailangan ma-involve kayo sa different ministry. Sumali kayo at sumali sa mga ministeryo kung ano po ang ano. Halimbawa, para may talent ako sa pag-awit pwede bang sumali dyan? Kumanta-kanta? Hindi ko naman sinabing tumayo na kaagad kayo sa harapan para baka mag-uwian yung mga tao Hindi. Kasi nasabi ko, sumali muna kayo. Subukan yung approach si Sister Irene. Sister Irene, pwede bang subukan ko kung mayroon ba akong talent sa pag-awit. Kahit dito lang muna ako sa baba. Pag nakita ho ni Sister Irene na, uy, ang galing ng busis mo, dito ka sa taas. May talent ka pala. Di ba? So, unang-una, tuklasin mo ito. Okay? So, magitan ng pagsali sa iba't ibang mga ministeryo. Baka may talent mo ay maglinis pala ng sahig. Subukan mo maglinis din. Okay? Baka yun ang talent mo Kasi yung iba marumi talaga pag naglinis. Marumi talaga Pero yung iba malinis talaga, masinop sila. Yun ang mga talent Okay, now, pag natuklasan mo ito, paano mo malaman na ito talaga yung gift mo? Pangalawa, sabi nga ito, kinakailangan masaya ka. Yan. So, doon sa pagsali mo sa iba't ibang mga ministeryo, ang tanong, nasisiyahan ka ba doon sa ministeryong iyon? Kung saan ka masaya, maaaring iyon yung gift mo. Di ba? Maaaring iyon ang gift mo, yung kung saan ka masaya. O pangalawa, dapat natin maintindihan. Pangalawa, na katibayan na ito talaga yung gift mo, maliban sa ikaw ay masaya, kinakailangan ikaw ay epektibo doon. Lumalago ka, o kaya naman ay nakakapag-encourage ka. Sumali ka nga, natisod naman yung iba. Ay, hindi, umulis ka na dyan. Iba ka hindi yun ang gift mo. Di ba? Di ba? So, kinakailangan subukan nun natin. Para malaman natin kung ano talaga yung gift natin. Okay? So, kasi dyan tayo gagantimpalaan ng ating Panginoon. Take note once again, we all have at least one talent or one gift. Okay? Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Ano po? But it is one and the same Spirit who does all this as He wishes. He gives a different gift to each person. Sabihin po natin each person. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang kaloob. Pero ang pagbibigay ng Holy Spirit, siya pong nagbibigay, binigyan niya ito sa bawat isa. Bawat isa. Yan, ngayon, mamaya bago tayo magtapos o kaya sa pag-uwi natin, magtanong na tayo sa ating sarili, ano kayong gift ko? Kasi minsan nagtatanong minsan sa Bible study namin, nagtanungan kami, ano kayang gift ko? Kasi minsan kahit elder na, hindi na alam yung gift niya Nagtatanungan po kami, ano kayang gift ko? Yan. Kinakailangan ma-confirm na galing po sa iba na magsasalita. Kaya ang ginawa ko, sige, lahat tayo magsalita. Anong nakikita mo sa kapatid na ito? Ano nakikita mo sa kapatid na ito? So doon lang sila, yan siguro yung gift ko kasi nga may nag-confirm. Di ba? Kailangan pa ng confirmation ko minsan. Sister Vivian, hindi na kailangan confirmation. Talaga tagapagluto talaga yan Yun ang gift niya, tagapagluto. Okay. Tuloy po tayo. Pangapat, na kung saan tayo po ay hahatulan o gagantimpalaan ng Panginoon, sabi ito, how do we use our money? Yan. How do we use our money? Well, mga kapatid, maging yung ating pong pera. Sino may pera? Pakitaas ang kamay. Yan. Yung may pera lang. Yung walang pera, taas din ang kamay. Gusto nyo magka-pera. Sabi ito, how do we use our money? Kasi yung pera na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, take note, ipinagkatiwala lang yan. Pinagkatiwala lang yan at yun ay pananagutan pa rin natin sa harapan po ng Diyos. Take note, your money is not yours. No, hindi talaga sa iyo yan. Pag-aari ng Diyos yan, kahit pinagpaguran mo yan, pero pag-aari pa rin ng Diyos yan, ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos
para masukat, malaman kung paano po ito paano mo ito gagamitin. Kasi pananagutan mo sa Panginoon yan. How do we use our money? Sabi ito, riches are given to enjoy, to do good, and to be rich in good works. Okay, yung kayamanan, yung pera na meron tayo, ito po ay ibinigay ho sa atin upang magamit natin sa enjoyment, unang-una. Ang tanong, nag-enjoy ba kayo sa pera ninyo? Yan. Kasi yun ang talagang, sino masaya pag may pera? Di ba? Masaya talaga pag may pera. Sino naman ang malungkot pag walang pera? So anong tawag doon? Pag malungkot pag walang pera, anong tawag doon? Di ba? Sige. Sabi nito, ang riches na yun ay binigay sa atin in order for us to enjoy. Okay? Pero hindi naman yung, take note hindi naman yung worldly enjoyment. Porque ba may pera ka, igagamitin mo na ito sa makamundong kaligayahan. Hindi po doon. Mag-i-enjoy mo ito para sa Panginoon. Okay? Ano pa? To do good. Kaya ka binigyan ng Diyos ng pera para ikaw ay makagawa ng mabuti. Ano pa? And to be rich in good works. Para maging mayaman sa paggawa ng kabutihan. Di ba? Kaya yun ang reason kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng pera. Kaya ngayon, kung wala kang pera, ibig sabihin, hindi ka pa pinagkakatiwalaan ng Diyos. Para maging gumawa ng maraming kabutihan. Okay? Kaya minsan nagtatanong ako bakit kaya ayaw akong payamanin ng Diyos? Gusto ko naman gumawa ng maraming kabutihan. Siguro ayaw ng Diyos na ako'y mag-enjoy. Hindi, joke lang. Okay, ganito. 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi, command those who are rich in the things of this life not to be proud. Okay? Doon sa mga mayayaman. Sino mayaman dito? Taas ang kamay. Mayaman sa pera, ha? Mayaman sa pera. Wala tayong wala tayong kayamanan. Pinagsama-sama tayo ng Diyos, mapalad tayo. Nagsama-sama tayo ng Diyos na hindi mga mayayaman. Pero salamat sa Panginoon dahil buhay pa rin. Okay? Command those who are rich in the things of this life not to be proud. Kasi ayaw naman ng Diyos na tayo po ay maging mapagmalaki. But to place their hope not in such an uncertain thing as riches. Utusan daw po yung mga mayayaman na huwag umasa sa kayamanan nila para magmalaki. Pagkus iasa nila ang kanilang buhay, hindi sa mga bagay na walang katiyakan tulad po ng riches, tulad po ng kayamanan. But saan dapat ilagak ang pag-asa? Sa Diyos. But in God, who generously gives us everything. For what? For our enjoyment. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng bagay para sa ating enjoyment. So mga kapatid, ano man ang meron ka, not only money, ibinigay ng Diyos sa atin yan para mag-enjoy po tayo. Ngayon, pag may dumating sa iyo at hindi ka nag-enjoy, hindi ho galing sa Diyos yan. Yan, halimbawa, nag-exchange gift pagdating ho ng Ang tanong, natutuwa ka ba doon sa natanggap mo? Yan, pag natuwa ka, wow, galing kay Lord to. Pag hindi ka natuwa, ay, galing na sa Kanya to. For our enjoyment na po, yung mga bagay-bagay na ating pong natatanggap sa buhay. Not only money, but everything. For our enjoyment po yan. Okay, tuloy po natin. Verse 18, command them to do good. Utusan na gumawa ng mabuti. Sino? Yung mga mayayaman. Okay, kaya kung mahirap ka, hindi kasama dito. Hindi. Lahat tayo na mayroon pong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We are all commanded by God to do good and to be rich in good works and to be generous and ready to share with others. Di ba? Yun ho ang commandment ng ating Panginoon. Then sa verse 19, in this way, they will store up for themselves a treasure which will be a solid foundation for the future. And then they will be able to win the life which is true life. Okay? Kaya nga ho, yung ating pong ginagawang kabutihan dito sa mundong ito,
dahil sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos ng mga bagay-bagay, ito ho ay ipagbibigay sulit natin sa Panginoon at tayo po ay gagantimpalaan ng Diyos pagdating ho sa kabilang buhay. So kaya nga importante dito kung paano natin ginagamit yung ating pong pera na ipinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya sabi pa rito, we are to give with joy in our heart. Ano po? Kung tayo man ay nagbibigay, siyempre, pag sinabi pong pera, pinag-usapan, ito po ay, kaya ho dumarating sa iyo, minsan, ang purpose niyan ay hindi lamang para sa iyong enjoyment, hindi lang para sa iyong sarili, kundi minsan ay pinapadaan ng Diyos sa iyo para ho sa iba. Tayo minsan ay ginagawang daluyan ng Diyos. Ano po? Alulod ng Panginoon para sa pagpapala sa iba. So anong gusto nyo? Kayo po ay maging drum o kayo ay maging alulod? Oh, yan. Kasi ganito yan. Ang ulan, pumapatak. Saan ulan pumapatak? Sa bubong. Tapos dadaloy siya sa alulod. Tapos siya po ay babagsak sa drum. Pagdating sa drum, yun naman ay gagamitin. So ngayon, ang tanong, anong gusto mo, maging alulod ka o kay maging drum ka? Kasi pag drum ka, ikaw yung taga-sahod. Sahod ka lang ng sahod. Pero pag ikaw yung alulod, dadaluyan ka ng mga pagpapala. Siyempre, pag wala na, dadaluyan. Ano po? Papatak ulit ang ulan. Okay? Yan problema, pagdating mo sa drum, yan, na-stuck lang mo siya kasi wala ho, maliban kung ito kanyang isi-share naman, papagamit naman sa iba. Kaya mga kapatid, dapat nating maunawaan na hindi po dapat na-i-stuck sa ating sarili ang mga blessings ng ating pong Panginoon. Kaya kung may pagpapala tayo, ang una nating tanong, Lord, ito ba'y para sa akin o para sa iba? Akin to, akin to, akin to. Parang naalala ko yung may naalala ko yung isang pari na lang, kwenta natin. Meron kasing nakapulot na pari, nakapulot ng pera. Ngayon, nung napulot niya, isang supot nagtanong siya, Lord, paano ba? Ano ba ang gagawin ko sa perang ito? Sabi naman nung sagot sa kanya ay, hatiin mo sa 3. Yung unang hati, ibigay mo sa mahirap. Yung pangalawang hati, ibigay mo sa simbahan. Yung pangatlong hati, ay siyempre para sa iyo. Di ba? So, ang ginawa ng pare, hinati sa 3. Ginuha niya, yung para sa kanya. Tapos pangalawa, yung palawang bahagi, para sa mahirap. Sabi niya, mahirap ako akin to. Mahirap naman ako, akin to. Pangatlo, yung para sa simbahan, pari ako akin to. Sa kanya rin lahat. Wala akong napunta sa iba. Okay, kaya sabi kapag magbibigay man tayo, dapat magbigay tayo na mayroong masaya ang ating mga puso. Okay, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one must give us he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen ba yun? Ang Diyos ay minamahal niya ang mga taong masaya kung magbigay. Kaya nga pag tayo po ay magbibigay doon sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na mga pera, kasi pananagutan natin sa Panginoon yan, kinakailangan masaya din po tayo. Yan, kaya huwag yung magbibigay ka pero malungkot ka naman. O kaya naman ay, ito na nga, nahihinayang ka sa pagbibigay. Ito na nga para sa iyo. Yan, wala hong gantimpala, sunog yan pag tayo po ay hindi masaya magbigay. Ano po? Kapag hindi masaya na nagbibigay, sunog yan. Kaya kung halimbawa ikaw ay nagtatrabaho, nagbigay ka sa iyong nanay, sa iyong tatay, kinakailangan masaya ka. Ayon ba yun? Kasi pag hindi ka masaya, kasi binigay mo na pilitan ka lang, sunog yan. Sunog yan pagdating mo sa langit. Ano po? Yan. Kaya kapag nagbigay, kinakailangan matuwa, masaya pa rin po tayo. Then, sabi to, we are to give to the Lord. Higit sa lahat, kung magbibigay man tayo, not only, hindi lamang sa ating pong kapwa o sa kapwa-tao natin, kundi maging higit sa lahat sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up
as He may prosper, so that there will be no collecting when I come. So, lagi po mag-set aside para kay Lord. Yung para sa Panginoon, ay ibigay talaga para sa Panginoon. Ano po? Yung tithes natin, ang offering natin para sa Panginoon, ibigay talaga natin sa Kanya. Kasi nga, dyan tayo sinusukat ng Diyos At dyan tayo gagantimpalaan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, paano natin ginamit yung ipinagkatiwala sa atin na salapi? Pananagutan natin sa Diyos yan. Okay? Tuloy po tayo. Next. Kung saan tayong area, hahatulan ng Panginoon para gantimpalaan, how do we suffer for Jesus? Yan. Paano ba tayo nagtiis? Nag-suffer para kay Jesus. Yan. Tingnan natin. Sabi nga, we are blessed if we suffer for Him. Di ba sabi ng Bible na dapat daw po tayo ay magtiis kasama ni Kristo Jesus. Amen ba yun? Kung paano si Jesus ay nagbata ng hirap, ay gusto ng Panginoon na ganun din po ang ating pong danasin sa buhay. Hindi naman para pahirapan, kundi para makihati doon sa hirap ng ating pong Panginoon. Ano po? So, kasi nga dyan tayo, titingnan din ng Diyos kung gaano talaga tayo handang mag-suffer ng ating pong buhay para sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up your cross daily, deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Sabi ng Panginoon. Kung gusto mo sumunod talaga sa akin, itanggi mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin araw-araw. Okay? So mapalad ka kung ikaw ay nagsasuffer para sa Panginoon. Bakit? Ito ang sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 11. Blessed. Sabihin po natin, blessed. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Sabi ng Panginoon, dahil po sa akin. Mapalad ka raw kapag ikaw ay inaalipusta, pinipersecute, inuusig, at pinagsasabihan, pinagwiwikaan ng lahat ng klase ng kasamaan laban sa iyo ng dahil po sa akin. Di ba? So, naranasan nyo na ba ang mga bagay na ito? Na-persecute kayo? Kung hindi pa, hindi ka pa mapalad. Pero sabi nito, kinakailangan dumaanas po tayo ng gayon. Pag dumanas tayo, ano sabi sa verse 12? Rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Why? For your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Ano po? Kaya tayo matuwa, magalak, kapag tayo po ay dumaranas sa mga sufferings because of Christ. Ano po? Sapagkat ang ating gantimpala doon sa langit ay malaki. Malaki ang ating gantimpala sa langit. Gusto niyo ba ng malaking gantimpala? Yan, kung korona man, malaking korona para sa iyo. Yan, malaking korona. Malaki ang iyong gantimpala. Minsan, di ba, minsan binabatay natin ang halaga. Laki. Binabatay natin minsan ang ganda, halaga, noong ating pong gift sa magitan ng kung gaano ito kalaki. Pero hindi naman lahat ng malaki ay malaking halaga. Mayroon din man malaki, maliit lang palang halaga. Mayroon maliit, malaki rin pong halaga. So mga kapatid, para sa Panginoon, gusto niya na mahalaga yung ating pong gantimpala na matatanggap mula sa Kanya. So sa pamagitan ng ating pong sufferings, sabi nga, kaya gusto ng Panginoon, tayo po mag-suffer kasama po niya sapagkat sabi nga, gusto niya na tayo po maging partakers of His suffering. Kaya sabi ito, we are partakers of Christ's suffering. Pag sinabi partakers ay kabahagi ng kanyang mga pagtitiis. 1 Peter chapter 4 verse 12. Ano sabi ito, beloved? Pagbasa. Do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice in so far as you share Christ's suffering. Yan, matuwa ka, magalak ka, kasi nakikihati ka, nakikibahagi ka sa pagtitiis ni Kristo. That you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Kaya pag nahayag ng Panginoon, ang mahayag ng kanyang kaluwalhatian, tayo po ay maggagalak at matutuwa dahil nakihati tayo
sa pagtitiis ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Another one, dahil pa rito, our sufferings are not worth comparing to the glory that we will receive. Ano po? Hindi ho sapat yung ating pong mga pagtitiis na yan. Hindi yan maikukumpara doon sa kaluwalhatian na sa atin pag nahayag na po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng Biblia? Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Ano po? Yung ating mapagtitiis sa kasalukuyan, ano po? Kahit inip na tayo, kahit antok na tayo, pinagtitiisan natin. Mga kapatid, tiis ka lang. Kasi ang kaluwalhatian na sa sayo, ang gantimpala na sa sayo, iyon ho ay hindi maikukumpara yung pagtitiis mo ngayon sa darating na kaluwalhatian. Ayun ba yun? So yun ho, dyan tayo gagantimpalaan ng ating Panginoon. How do we suffer for Jesus? Okay? Another one, how do we spend our time? Pati yung oras. Mga kapatid, pati yung oras na pinagkatiwala sa atin, ay atin din pong pananagutan sa harapan po ng Diyos yun. Gagantimpalaan na ba tayo o hindi? So mga kapatid, how many hours meron po tayo? Bawat isa sa atin na meron tayong 24 hours a day. So lahat ng iyon ay ating pong pananagutan sa harapan po ng Diyos. How do we manage? How do we use our time? Ginamit ba natin ito sa walang kwentang bagay? Ginamit ba natin para sa Panginoon? O ginamit ba natin sa ating sarili? Ginamit ba natin sa paglalakwatsa lang yung oras natin? Ginamit ba natin para sa email? Sa paglalaro lang, sa mga video games? Ginamit ba natin sa walang kwentang mga bagay-bagay? Well, mga kapatid, yung ating pong oras ay pananagutan din po natin yan sa Panginoon. Okay? So, ano dapat natin gawin? Sabi, we need the best use of our time. So, kailangan nating gawin ang pinakamabuti sa oras na mayroon ho tayo. Okay, sa Ephesians chapter 5 verse 16, making the best use of the time because the days are evil. Okay? Gamitin natin ang pinaka-the best nating oras. Ano po? Another word, sabi ito, we need to have wisdom in using our time. So kung gagamitin man natin yung ating pong oras, gamitin natin na mayroon pong katalinuhan. Diba? Kasi pag wala hong katalinuhan, ang paggamit natin sa ating oras, masasayang lang po siya. Mapupunta siya sa kawalan. Okay? Masasayang. Kaya minsan yung iba, sabi lang, ang tagal naman ng araw, ng oras. Yung iba naman, ang bilis mo ng oras. So, paano nangyari? Yan, kapag busy ka, ginamit mo yung oras mo, ayun, mabilis lang talaga. Hindi mo na mamalaya. Pero pag ikaw ay walang ginagawa, di ba? So, sa Diyos kasi, dito sa atin, kapag tayo tumatakbo, lumalaban, isa lang talaga mananalo. It's either pula o puti. Di ba? Diyos sa ating pong sports fest. Anong kulay natin? Yellow o blue. Isa lang mananalo. It's either blue or kaya yellow. Ano pa? Pwedeng ganon. So, dito, isa lang pwedeng manalo. Pero sa Diyos, sabi nga, hindi po yung nauuna ang mananalo. Take note ha, hindi po yung mauuna siya ang panalo. Kundi kung sino po yung tumagal, nagtiis, nagpatuloy, nakarating sa hangganan, kahit ang pinakahuli, panalo pa rin siya. Di ba? Kaya nga hindi usapin po doon yung mabilis. Ang usapin po sa Panginoon ay kung paano ka tumagal sa paninilbihan sa Kanya. Okay? Doon sa ipinagkatiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pablo, run straight towards the goal. Kaya kung tatakbo ka man lang, talagang tuloy lang doon sa unahan. Huwag kang liliko at liliko. Ano po? Huwag kang lilingon ng lilingon upang ikaw ay gantimpalaan. Philippians 3:13, sabi doon, brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do. Ano kanyang ginagawa? Forgetting what lies behind and straining forward what lies ahead. Yan, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Ano po sabi rito? Verse 14, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ano ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy tungo sa hangganan? Para sa gantimpala ng makalangit na pagkatawag. Will give you the
crown of life. Yan. Maging tapat ka lang hanggang sa bandang huli ng buhay. Sabi daw, at bibigyan ka ng gantimpala ng Panginoon. Yan mga kapatid, yan ho yung ating pong, doon sa mga area na yon, ay pwede tayong gantimpalaan ng Diyos. Ano po? Hindi na natin gano'ng inelaborate, pero dapat maunawa natin na marami pa, maliban doon, marami pa sa area ng ating buhay ang pwede ho tayong siyasatin ng Diyos pagdating natin sa kanyang harapan. Ano po? During the Bema Judgment, para tayo po ay gantimpalaan. So it's either yung ating pong ginawa para sa ating sarili, buhay sa harapan po ng Panginoon, it's either masunog o ito ay magsusurvive. Kaya nga ho, we are building our life in the foundation na walang iba kundi si Kristo Jesus. Yan. Hindi para maligtas muli, hindi para maligtas kundi dahil tayo po ay ligtas na, kundi para gantimpala na lamang. Once again, in the judgment day, panghuli sa conclusion natin, will our works survive in the fire just like gold, silver, and precious stone? Yun ang tanong natin. Yung ating ginagawa, yung ating pong buhay ay magsusurvive pa ito katulad ng ginto, ng silver, at ng precious stones? Or it will be burned just like the wood, hay, and straw? Masusunog ba ito? Ngayon, ano dapat natin gawin? Sikapin natin na yung ating ginagawa ay huwag masunog. Sabihin po natin sa ating katabi, huwag masunog nawa ang iyong gawa. Yan. Manatili nawa ang iyong gawa. Okay? Bakit? Kasi dyan tayo mayroong gantimpala. The next question ay, are we ready to receive the reward for all that we are doing here on earth? Nakahanda ba tayong tanggapin yung gantimpala? Yung gantimpala na mayroon tayo dahil sa ating mga ginagawa dito sa lupa. Kaya mga kapatid, huwag natin isipin na bahala na walang gantimpala basta sa langit. Hindi, lahat tayo ay mayroon hong pananagutan sa Diyos. Harap tayo sa tinatawag na judgment seat of Christ or Bema judgment. Okay? Purihin po ang Panginoon. Sana ay naunawa ninyo, sana ay naisip ninyo, ngayon pa lamang naharap kayo sa Diyos at kayo po ay tatanggap ng gantimpala. Be ready for the judgment day. God bless po sa ating lahat.